Microphone tayo. Pray po tayo. Dakila naming Ama na nasa langit, salamat sa pribileyo na pinahintuluy po niyo sa amin. Narito kami naminikluhod. Tinitiwala po namin, Panginoon, oras na ito. Muna po kayo. Mahal kayo. Wala pong mahirap para sa inyo. Kayo ang nagdiligtas, kayo ang nagbabago, kayo ang nagpapalad Diyos. Salamat sa ilalim ng iyong biyaya kung bakit kami nakakapagpatuloy. Sa ministeryo. Salamat sa inyong pag-iingat din sa amin. Pinat na namin ang aming mga kapatid na narito na hanggang makinig ng inyong salita. Hindi mo pulayan sa inyong kamay. I-aaral nito ang inyong salita. Nakuha mo, General, sa yung topic natin ngayon. Yung focus po natin ay yun pa rin sa 13 ng First Peter. Para sa akin, yun na po yung topic nito. Hindi pa rin natin iiwan yung verse 13. Ramdam niyo po ba sa mundong ito, may pag-asa pa tayo sa mundong ito? Yung inyong mga anak ngayon, meron pa kaya silang pulong aakyatin, sabi nga. Ang mga batang ngayon lang, isli lang. Meron pa kaya hangin na malitik na. Tingin nyo, yung sa mundong ito, alam niyo ba, biblically speaking, there is no hope for this. Walang pag-asa sa mundong ito. Ayon sa authority, isang pag-asa na itututunan ng Bible. Christ. Kung narito kayo last Sunday, medyo padugtong ito ng aking at kagabi ko lang ito yung naisip na dyan kumagat. May title natin, Fixing Our Home Perfectly. Completely, say it. Fixing our home completely. Kanina meron akong naikwento sa isang nagbabakasyon sa isang lugar. At nung makatikim siya ng bakasyon, ayaw na umuwi sa bahay niya sarili. Masyado siyang na-enjoy sa pagbabakasyon. Medyo nakalimutan niya yung kanyang uuwian. Ibig sabihin, masyado siyang na-enjoy dun sa kanyang pagbabakasyon. Sinadya akong gamitin ng kwentong ito. Bilang Christian, saan kayo excited? Sa world o sa ating homeland, yung ating tunay na tirahan? Kung kayo ba ay dadakitin ng Panginoon, ready ba kayo sa namin yung tahanan? Ako yung tugay-tugay kayo minsan. Sarili ka tayo nga rin, 91 years old. Yung sino po itong kayang kulyanin. Biro yun po, sarili niyang bali. May balot.
Sabi nila, amnesia or dementia. Common yun, Meron nakakristyano kaya lalang silang dementia ganyan din. Sarili din ko I anticipate. Nagbakasyon laki, tiburi lang video. Meron naman kasi ito yung talaga tao, hindi yan. At siguro, hindi masyadong pakakaba. Pagkatapos ng ating pinag-aralan last Sunday, alala nyo, yung salitang therefore, very encouraging word yun. Yung salitang therefore. Kaya, kasi meron siyang tinutumbok. At sasabihin ko sa inyo kung ano. For the first time, sa sulat ni Apostol Pedro, dito lang siya mag-i-exhort sa mga Christian. Mag-i-exhort, ibig sabihin, buhutos. Ano yun? Please listen. Verse 13 ng 1 Peter. Kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na supiling ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa. Ilagak ang inyong pag-asa. Kaya with fix your hope. Hope to the end. Ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo. Ano yung biyaya? Ano yung biyaya? Yung salvation, yung glory. Grace is on the way. Jesus Christ is coming very soon. He is on the way. Wala mo po, nung-expound tayo ng katang pag-aralan. Jesus Christ is on the way. So, hope in it. Hope, embrace. Be excited. Wala mo kita po. Salubungan niya. Hope. Fix your hope. Ilagak. Kaya kayo mag-enjoy magbakasyon. Wala mo. Kung taray ka dito yung tuklangan. Enjoy. Salubungan niya. Hope in it. Hope perfectly. Hope to the end. Hope fully. Ilagak ninyo. Ilagak. Set your hope. Set your hope. Ilagak ninyo ang inyong what? Pag sa biyayang darating sa inyo. Kapag inihayag na si Yesu Kristo. Kayo ma-encourage ka nila? At ba, nung nakal ka pagsubok, marami kang pagsubok sa panahon ito, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kung Christian ka, nakikita mo, nagbibigay ito ng tagumpay sa gitna ng trials and tribulations. Why? Sabi nga, ito ka, fix your hope perfectly, hope perfectly, hope fully sa biyayang darating. Imagine niya po yun Yung Kristiyano po, nung isipan niya, tandaan niya po na our future is more glorious than our past. The best is yet to come. Kahit ano pinagdaanan natin sa nakalipas. Okay? Mas datan masanding. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga ang Kristiyano ay meron siyang taglay-taglay na pag-asa. Ang pag-asa po natin ay hindi po siya katulad ng pag-asa ang siya nasabi ng sanlibutan. Yung pag-asa kayo ng sanlibutan po, wala mo wishful thinking niya mo. I hope so. Pero ang pag-asa ng Kristiyano ay binigyan ng kamangha-manghang meaning at malalim na kahulugan ni Peter ay sa kanyang koneksyon kay Jesus Christ. Naalala nyo yung pinag-aralan natin dati? First Peter 1:3. Naalala nyo yun? Born again unto a living hope.
Naalala po niyo, minsan sinabi ko sa inyo, ang tawag kay Pablo, apostol ng pananampalataya. Tawag kay John ay apostol ng pag-ibig. Pero pagdating kay Peter, ang bansag sa kanya ay apostol ng pag-asa. Nakikita nyo, for the first time, si Apostol Pedro ay mag-uutos siya, mag-i-exhort siya. Okay. Para i-remind na kayo mo, mga nito po, itong kayong talakad niya. Sa Bible, hindi siya basta-basta nag-uutos tungkol paano mamuhay. Basta-basta directly. Ano yun? Travesty yun sa Bible. Ang ibig sabihin, pag-yurak yun sa gospel. Sa Bible, hindi kagad-agad ang Diyos uutusan niya ang isang tao na gawin mo to, sundin mo to, ito yung gagawin mo. Hindi mo yun, travesty yun. Sabihin, pag-yurak yun sa gospel. Kailangan, pag naiintindihan nyo, bago mag-utos ang Bible, ilalatag muna yung pundasyon niya, yung performance. Okay, naalala nyo, last Sunday, doctrine, the foundation, teaching, then practice. Doctrine, practice. Grace, hope. Grace, hope. Doctrine, the foundation, then the structure. The doctrinal section, 1 to 12, ng 1 Peter, then the practical section. Naintindihan niyo po yung balik sa lahat. Hindi naman kaagad-agad ilagak mo ang iyong pag-asa. Hindi, yan tito. Hindi mo na yun. Ano yung ilakon? Titingnan muna natin yung foundational teaching ng Bible. Hindi nagsimulang mag-exhort si Peter ng hope. Hindi. Sinelebrate niya muna yung pagliligtas ng Diyos. Okay? Bago mo gawin ang mga bagay ng Diyos, kailangan, at kay Diyos. Mo magawa, yung pagawa ng Diyos, ano nga tayo kay Diyos? Nakuha niyo ko? Uutusan ka ng Diyos na hindi mo siya kasama, hindi mo magagawa. Halimbawa, be holy, for I am holy. Ano nang dapat to? Okay? Ano pa? Prepare your minds for action. Ano gagawin yun? Be obedient. Paano mo gagawin yun? Magagawa mo yun kung masama mo. Ay, akakuha niyo po yung doktrina mo. Okay. Bago tayo, kaya nga, what an encouraging word, very encouraging word of in there for eh. Kaya bakit? In connection na po yung doctrine, indissoluble niya po talaga yan. Eme apikawani in doctrine and practice. Eme apikawani ito. So, bago ka sumunod, bago yung exhortation, for the first time, mag-uutos si Pedro dito na ilagak yung aming pag-asa. Ayan, ilagak mo yung pag-asa. Bakit nangyari yun? Kasi yung mga preceding verses, sinabi niya muna yun. Kaya niya po, inibasa tayo na kay John chapter 15. Babasahin ko yung John 15, verse 15. Ganito masasabi. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo.
Okay? Hindi ko na kayong tatraduhin, alipin. Okay? Kayo aking mga kaibigan, ngayong ipinaalam ko sa inyo ang mga lihim, sikreto ng aking Ama. Sige po, Buenos Aires. Ngayon, malapit kayo sa akin. Kayong kaibigan ko kayo. Ngayon, kayo ay tinawag ko dahil pinaalam ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman. Now look at verse 16. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit pinili ko kayo. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Higit siya in grace. In grace o hindi? Akong memili kay kayo, aliway kayong memili ako. Yan muna. Yan ang biyaya. Okay? Ako nauna sa inyo, pinili ko kayo, dahil pinili ko kayo, magbubunga kayo. Nakita nyo? Grace first, tapos in-exhort niya. So, ipinaalam ko sa inyo ang mga dapat ninyong malaman. Hindi ko na kayo ituturing na alipin, hindi ituturing ko kayong mga aking mga kaibigan. So, yun ang idea. Ngayon, tignan natin yung 2 Peter chapter 1. Malinis to. Malaga. Nabasahin ko sa inyo. Okay? Verse 3, 2 Peter, chapter 1. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya at tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian. Sagad. Ibinigay lahat mga pangako, kakayanan, biyaya. Then verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at ang mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Okay? Yan ang grace. Yan ang performance na ginawa ng Diyos. Gusto kong maintindihan yun. Okay? Alam niyo ginagawa ng Diyos natin? Itinatakas tayo sa kabulukang nasa sanlibutan. Okay? Itinatakas lang. Hindi tayo makakatakas sa bitag, sa kapangyarihan ng sanlibutan kung wala ang Diyos sa atin. Imposible. Naalala niyo, sinabi ng 1 John that greater is He that is in us. Yung sanlibutan, malakas yung pwersa. May atakasan. Pero, dahil ang Diyos ay kasama natin, yun nga, I can do all things through Him which gives me strength. Ibig sabihin nito, bago ka umasa sa Diyos, ipakikita mo ng Panginoon sa iyo anong ginawa niya sa iyo. Inuulit-ulit yung performance mo. Sabi po, yung kaluguran ng Diyos. Burining ginu, masaka kayo. Na pa mo, sa papakit kayo din ng ginu, nanong gawan muli. Gusto ng Panginoon, umasa ka sa kanyang ginawa. Halimbawa, hope. Grace is coming. Grace is on the way. Hope in Him. Datang yung ginu, paninayin niyo ko. See? Ako talagang datang ko. May mayroong second coming of Jesus Christ. Darating talaga yung glory. So, gagawin talaga ng Panginoon yon. So, umaasa ka ba doon? Ang kaluguran ng Panginoon ay nasa mga tao umaasa sa kanyang kamangha-manghang pag-ibig. So, alam niya po, kaibat na po ng verses 3 and 4, dahil niya bagsak na, verse 5, dahil dito, see? Because of this, for this reason, dahil dito,
Yun. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. See? Kapag ang isang tao ay naligtas, doon inuutusan ng Panginoon, do your best. Hindi kayo inuutusan ng Panginoon, do your best para maligtas. Hindi, kapag may ginawa na ang Diyos sa iyo, gawin mo ang buong makakaya. Naintindihan niyo ako? Okay. Kung po isipan niyo, gawan ko yung best ko para maligtas ko. Wrong. Mali po ito. Pagdating sa kaligtasan, hindi inuutusan ng Diyos ang tao na do your best. Kasi mabuti kang tao, mabait ka, do your best para maligtas ka. Hindi. Kailangan lang sinabi ng Diyos is to trust in Jesus Christ. Faith in Christ. Alaga yung contribution ng kaligtasan niyo, kapilan mo, hindi gawa ito, gawa niya yung Diyos ito. Pero pag tinanggap mo ang biyaya nito, sabi ng Bible, make every effort. Ang dalang pagpapasalamat natin sa Diyos na isa-isayin ko sa inyo para makakuha niyo at maintindihan niyo. Siyempre, pagkatapos na ang Kristiyano, bakanya balo po rin Kristiyano, sumiligtas na. Sumiligtas na rin, tawagin ko na perfect, hindi niya nakit ko ito. Seryoso lang yung arelan niya. Ulit yung gawa ng Diyos, karera, yaraka din mo. Dapat na ko yung impyerno Dapat nasa kapahaman ako. Bakit nandito ako? Yan ang biyaya. Yan lang nung kailangan ng ganun, mag-preach kayo niya. Hindi niya naman ako kailangan para maglingkod sa kanya. Sa totoo lang, Diyos siya ba't ako nandito? Ba't ako naligtas? Grace. Kayo, sasabihin niyo, no, Kristiyano kayo. Ba't kayo yung Kristiyano? Grace. Ba't ka naligtas? Dahil ba mabuti ka? Gumawa. Sabi nga ng Bible, pati ang mabuti mong gawa ay marunong basahan sa harapan ng Diyos. Nandito tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang kasaya. Baro yun naman yung buril sabihin ng grace. Buril sabihin ng grace, undeserved favor. Unmerited favor. Ang ibig sabihin ng undeserved, unmerited favor, hindi tayo karapat-dapat sa pabor ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero iniligtas tayo ng Diyos. So yan ang sineselebrate ni Peter. So, di nakita natin yung foundation, nakita natin yung ginawa ng Panginoon. So sabi niya, dahil dito, sinasabi ko lang sa inyo, sinabi ni Peter, dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Yung Kristiyano, dapat salbahay. Yung Kristiyano, dapat mayap yung tao. Intindihan niyo ko ba? Hindi na pinag-uusapan natin dito ang salvation. Pinag-uusapan nito, yung Kristiyano dapat good man niya. Dagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Dapat yung Kristiyano, mayap yung tao. Kapag katiwalan niya, kanyang may atong salita. Ito kanyang bunga. Ano pa sinasabi dito? Ng kabutihan ng kaalaman. Ano yung kaalaman? Katag ko, ang Kristiyano, kailangan niya ng knowledge. Knowledge saan? Knowledge. Alam niyo ba ang isang sakit ng mundo? Alam niyo sakit? Ignorance. Alayang kwenda, yung presidente ng kaning bansa, everything na kilala yung Diyos. Alang kwenda. Alang kwenda, kahit gumraduate ka ng maximum cum laude, kung wala kang kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi niyo ba ako? Pero mo, kasabi na yun sa doktor, kasabi na doktor. Ang dami niyang alam sabihin, pero pagdating sa Diyos, baby talk, inandaman mo, baby talk! Hindi siya makarelate sa Diyos. Wala siyang alam tungkol sa Diyos.
ang unano, ang mga bagay, ang alam niya sa Diyos. Pero ang dami niya alam sa mathematics, sa zoology, sa physics, sa biology, sa science. Maraming tao, ganyan, ang dami niyang alam sa maraming bagay, pero wala siyang knowledge sa Diyos. Ano yan? Ano yan? It's nothing. Nakutanda kayo, dakal ko balog yung Bible? Hindi kong pisa lang tinatan. Galing ang abogado, sa UP. Sa Dio. May nag-usap kami, ito yung sabi sa akin. Dami niya alam sa batas. Pag nagsalita siya, very eloquent, very articulate. Nag-usap kami. Pero pagdating sa Bible, baby, talk. Ibig sabihin nun, pagdating sa Bible, may baling Bible, may kilaling Diyos. Ano yun? Friend, impyerno ito. May galing kang business, manager ya ka no, pero pangkaras kang Bible na layang paano. Ano yun? It's supposed to be in Christian. Wala dapat nandito. In Kristiyano, kasi ang pinakamataas na antas na kaalaman ay ang the knowledge of God. The knowledge of Christ. Natitisod kayo ulit, sabihin ko kayo nga. Ang pagkakilala sa Diyos ay buhay na walang gan. Dapat nakaltamo balo tungkol kay Diyos. Kaya yung kasulatan. Okay lang kung marami kang alam sa maraming bagay. Pero sana'y meron pa rin. Kaya nga sabi niya, ilagdag mo ang kabutihan at ang kabutihan ang alaman. Bakla tayo naman yung Bible. In Jeremiah, ang ganakagaya mo. Chapter 9. Matinding talata ito. Pero ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ano sasabi dito? 9:23 and 24 ng Jeremiah. Ganyan yung sinasabi. Diyos ito, Diyos ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Di ba yan ang word? Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Para lang magmayabang mo, magsasweldo. Yan ang pinagmamayabang mo, marami kang alam. Yan ang pinagmamayabang mo, may posisyon ka. Okay, word, bala mo, okay yan. Dahil sa Diyos, see? Sabi ng Bible, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako. Kaalaman niya na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito'y natulog ako, sabi ng Panginoon. Ano ito rin politiko yan mga pangakwarta, yung kutang, nakwarta, napulin lang. Nangyyaman mo, ang dahil mo sasakyan. Tuwid ka ba? Using pabong yan Sana may ma-expose lang din. Pangalas kayong pera, pansin po. Okay, mayaman ka. Tuwid ka ba? Sabihin gumuwi kayo ng issue. Ang Panginoon, hindi siya ganun. Ako ang Panginoon na nagsasagawa, karungan, matuwid, may pag-ibig. Dito ako nalulugod. Gusto ko rin yung pagmayabang mo, yung Diyos. Mo pang maragaling. Nagmamalaki mo, tapos ka ng ganito. Salamat kay Diyos, umiyari ka. Pero alam ko yung kagana-gana ngayon. That's nothing. Wala mo sabihin, kayo hindi tanda ka, wala natin gagawin.
ba't sinasabi ito? Pag sabi, dagdag mo ang kaalaman. Dapat ang pinaka-kayamanan ng isang tao is knowledge. This is eternal life. Ang sabi ng John 17:3, ang makilala ka na isang tunay na Diyos. Bali, eternal life, ang muli sabihan? Knowledge of God. Knowledge of God. Yan taong yan, utakalburo na rin. Kasi karang gadget Yan si libro-libro yan entertainment yung uso niya yan Yan, may utakalburo na rin na ako. Kaya ako lang, hindi ko nilalahad Hindi ko sinasabi ko lang sa inyo. Anong pisang ko? Ba't ka ni UP? Ba't ala ko masyado kayong Bible. Kaya malungkot kita. Ang dami niyang alam tungkol sa batas, pero sa Diyos ang malilika, ang pag-ibig, ang tagapagligtas, ang malilika, hindi niya alam. Yan ang ibig ko sabihin sa inyo sa puntong ito. Pagka nyo rin daw, politiko yan, mayor yan, governor yan, hindi ko nilalat. Tanongin sila tungkol sa Diyos. Alam mga relate. Baby talk, yung damdaman mo. Baby talk. Parang nakipag-usap pa lang sa isang bata. Bakit? Pero ang Kristiyano, sabi nga ng 1 Corinthians, dahil sa kanila'y kamangmangan ng lahat ng ilo. Siguro magagamit niya kaya kayo, bali po, magagamit ang pwede nga, kaswerte yun. Pwede mo, kaswerte yun. Ibig sabihin, kapalan nyo, bakit? Pero naririnig mo ang mga nayayamog ka dito? Pag magmaging ka, ala na ka mga usang, may mong ginawa. Kaya, pasensya na kaya ang mano ko, gagamitan niya ito. Look your word. Pero ang iburi ko sabihan, sabi nga ng Panginoon Yesu Cristo, kapala Diyos, naramdaman niya yung tinimagay. Pero pag kinausap mo isang tao, alam niya ang kaligtasan, alam niya ang tungkol sa Diyos, alam niya ang lahat. Kilala niya si Kristo, alam niya ang langit, alam niya ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Hindi mo gusto niyo. Mag-uusap kayo tungkol sa Diyos, tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, tungkol sa Holy Spirit. Kahit saan at bumunda, mga bagay nito. So, sabihin lang yung Diyos in Bible, of course, dapat nakakapag-relate tayo. Makarelate ka! Itong mga kanyang saan lang sa dapat nandito. Kasi napapahamak ang tao ayon sa Bible dahil sa kakulangan ng kaalaman. Inuulit ko, minsan ang galing sa mathematics, ang galing sa psychology, ang galing sa physics, ang galing sa science, ang galing sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa Diyos, kung ano, hindi ko sila dito ako nalulugod sa amin ng Panginoon. Huwag ipaghambog ng sino man ang kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, kundi magmapuli siya kung nakikilala ko na ako. Sasagawa ng matuwid. Bagay. To know Him is to love Him. To love Him is to trust. Si Pablo magaling yung tao. Sabi mo kaya kayo. Mamili kang makatao sa daigdig na ito, sa matatalino, at bilang tayo Pablo. Gusto nyo paunawa sa inyo, matalo sa tao ito. Nung ako ating kong iduluan lalaking tao na kanya, hindi nang po. Bago siya makakilala sa Panginoon, iba na siya. Pero nung makakilala sa Panginoon, sa kanya nyo marinig yung mga sadang, to me, to live. Kaya yun naman dandaman itang salitang I am crucified. Kaya yun dandaman itang salitang lahat ng iniisip kong pwedeng ipagmalaki ko ay inari kong kalugihan at basura. Makabutan ko lamang. So, gano'n. Ngayon, ang tayong hangad ko, after 33 years na paglilingkod ko sa Diyos, gusto
Alam niyo, pagdating ni Kristo sa daigdig na ito, tutupi lahat yan. Iisa ang magiging hari ng daigdig na ito. Dahil hanggang bansang rin, mga burala rin, hanggang kayamanan ganyan, ito maging abuyan. Eh, sino matitira? Di ba meron tayong maxim, meron tayong narinig? Only one life will soon be passed. True. Only what's done for Christ will last. True. Dito again. Only one life will soon be passed. Ito nga hindi ang mabilis ng lumipas. Ating gawa mo ang Kristo yan. True. O bakit po? Eh, Kristo po yung anak ng Diyos. He is the Lord of glory. Naayon sa kanya ito yun, nanggagawa na. Agalingan mo rin masakit. Biyayaan mo rin yun. Lalakad siya kendalo. Pati kaligasan, tatakot na kaya rin mo yun. Why? Si Kristo yung Lord of glory. Ang manlilikha. Siya ang tagapagligtas. Siya yung Diyos na bumaba sa mundong ito. Siya rin yung babalik. At babalik siya rito, sabi ng Bible, sa glory and power. Sabi rito, hope in the Lord. Grace is on the way. Christ is coming very soon. He's so near. So hope in it. Jesus Christ, our blessed hope, is our living hope. The Christian hope is alive. It is a valid hope. At bakit ang hope tamo at inyang lalam at inyang meaning? Anyway, ang hope niya ito, ang hope natin ay hindi siya panaginip, no emptiness, no vanity, alayang kwentong kutsero yung pag-asam siya sa gindaang. Bakit? Yan, nakauna ito kay Kristo. Nagkaroon ng meaning ang salitang pag-asa. Kabalo man wala ako ka na ako. Kaya ito, anong hope? Dahil may lipunan, nuclear power, climate change, rape, crime. Dahil niya ito, sin. Ano kayo? Dahil anak na pare, at yun lang future yan. Dahil mas anak ka rin. Ngayon, rin ang nagdari Alam ng future din. At malayo din, ang mamatao, ang magbiyaso-biyaso. Alam ng future din, anak, so, nini parugo, alabat, balo rin, gospel of Jesus Christ. So, kaya ko na pakin niya. Para hindi tayo mawala. So, therefore, tatapusin ko dito. 1 Peter 1:13, no? So, therefore, kayat. Diyan ba yung kayat? Okay, ito yung first, ha? Ito yung first. First, ito yung first, grace. Second, hope. Okay? Now, ano yung grace? Ganyan, bakit ko kaya kayo kung wonders na tingnan nyo ang performance ng Diyos na ginawa sa atin. Isa-isayin ko sa inyo, wala magbabasa. Kaya bakit kailangan ko pumasok? Bakit kailangan mabuhay ako sa pag-asa? Kahit anong sitwasyon ko sa buhay, bakit kailangan ako mabuhay sa pag-asa? The best is yet to come. Yung Kristiyano, patandaan niya, lalawi kang gulot. Lalawi niya kang future. You live in the future. Live in the future. Naliwa yung gulot, matuwa na ako. Matuwa na nga, ala na kanya. Brother, payat trasta na kayo, balong ita. Brad,
Then tatalakal mo kaya payatras na rin. Payatras na kami. Wala yung itsura. Parang may anak-anak ka rin, matipong mo lang. Meron ba ito? Pero ikan alitan nyo na kami. Hindi yan siya. Sabi ko, house niya, pastor ba? Kasi yun, payatras na kami. Merong ngayon nagdoy, may sakit siya uguinin. Dapat yan, may sakit si Sunday school teacher niya. Bigla sabi na natin, yung song leader niya. Pero yung load ko ngayon, devotion wall said, Sunday school ko, yung song lead ko, yung preach ko. Nakakarsuke niya ano rin bulatig. Yung load ko ngayon yung aldoy. Anong break sabihin? Alitan nyo na kami. Payatras na kami. Muli ko sabihin kayo, yung courage tayo. Alam na kayo, yung buga kanina, na ating kaya pampalpong masanding kanina. Alam. Pag kayo subukan. Alam na kayong pagpong masanding kanina, may gisa na. So, kailangan lang ma-disciple din. Ren, sumulong na rin. Pero kami, pero, kasi, humanly speaking, kanya talaga. Pero kahit sinasabi ko ito, please, meron ko mukha rin alibakang punch. Kaya ko sinasabi ito, ang Kristiyano, kahit ganito, deteriorate ang kanyang spiritual, pero spiritually speaking, from glory to glory, lumalakas. Nagiging excited. Hoping, fixing our hope perfectly. Now, bakit gano'n? Isa-isa ko sa inyo, bago ako mag-pray. Pero sabi ng Bible, dahil ang Diyos pinili tayo. Verse 1. Dahil ang Diyos, hinayaan niyang tayo ipanganak na uli sa isang buhay na pag-asa. Verse 3. Dahil ang Diyos, iniingatan ng ating mana na hindi ito nasisira, hindi ito mabubulok, hindi ito mawawala. Verse 4. Verse 5. Na pinoproteksyonan ng Diyos ang ating pananampalataya para sa ating manang tatanggapin. 6 and 7, verse 6 and 7, sinasabi niya, dahil ang Diyos, pinipil niya ang ating pananampalataya, itinutulad tayo katulad ng ginto na dumadaan sa apoy para lalo tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya may mga pagsubok sa buhay. Bilang Kristiyano, dahil sabi niya, verse 8, dahil kahit hindi nakita natin si Jesus, hindi natin nakikita, pero nagagalak tayo, sumasampalataya tayo. Then verses 10 to 13, ito ay nagkaroon ng interes ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga apostol. Dahil sa biyayang ito, silang lahat ay nagkaisa, nagkaroon ng interes. Now, dahil dito, sabi niya, ilagak ninyo yung pag-asa sa biyayang darating sa iyo. Dahil dito, since God, dahil dito, dahil sa ginawa ng Panginoon. Basahin mo ang verses 1 to 12. Dahil dito, then, for the first time, nag-i-exhort, inuutosan ni Peter. Alam niyo po, basahin niyo po yung chapter, alayang utos. Basahin niyo po, 1 to 12, alayang utos. Pero magdating ng 13, nag-i-exhort siya. Bakit wala siyang utos? Sineselebrate niya ang ganda ng kaligtasan ng ginawa ng Diyos. Ngayon po, at ulit-ulit ang pugo, ang mga lunas po kayo, bulayin nyo kay Bale. Asan niya kay Bale yung First Peter? So, makabuluhan ba ang tayong lahat magdiwala kay Jesus Christ? Yes, bali yung meaning ng hindi ako, yaripin eh. Mabayating mag-preacher. Bakit ba yun? Sabihin kayo bakit? Sakit ng bubog ng tao. Mag-preach ka ngayon eh. Lumog ka rin, lumog ka rin.
Kaya nga, di ba, mag-preach ko, imbes na tanggapan, no? Alam mo, ayaw po. At yung mga yan, madiyari ka ako. Pero sabihin ko kayo, nilungan niyo kayo mag-preach. Yung meaning ng Diyeo, itong Ebanghelyo ng Jesus Christ, kilala. Ito yung meaning ng Diyeo. Whether na ating bunga, alang bunga, ay mahalaga, yung gospel ng Jesus Christ, kilala niya. At yun yung kabaldugan ng Diyeo? Yes, bakit? I-preach kay Jesus Christ eh. I-preach kay gospel eh. Kaya manwala kayo, kaya di kayo, kaya magbuwang, kaya di kayo, i-preach kay Jesus Christ. Ito yung meaning ng Diyeo. Para magsiwala ka mo, dito na, Kristo. Yung meaning na hindi katawag dito. So, dito nga, dahil dito, idagak ninyo ang inyong pag-asa sa biyayang darating. Get excited. Let's sing this song. Bago tayo mag-pray. It's so sweet. Yun ba? Sige, bago tayo mag-pray, awitin natin ang awitin